Good evening mga kapatid. So it's Wednesday evening, 7:30 po ang time natin. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. But before that, gusto ko po sanang i-greet lahat po ng mga dumadalo sa Firm Worship Center Batangas. Ganon din po sa mga dumadalo po mga kapatid natin sa Firm Worship Center Cavite. And of course, akin din pong gustong batiin yung mga kaibigan po natin na nanonood po at nag-encourage sa atin ay pagpatuloy po yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon sa kanila pong mga tahanan. Since tayo naman po ay nasa tahanan lang natin most of the time. So we welcome you po and I pray na samahan po tayo ng Holy Spirit sa atin pong pag-aaral and continue to welcome the Holy Spirit sa mga houses po ninyo. At naniniwala po ako sa sinabi ni Jesus, where 2 or 3 are gathered together in His name, there He is in the midst of them. So tanggapin po natin yun, nakasama po natin ang ating Holy Spirit, ang Holy Spirit po ng ating Panginoon sa atin pong gagawing pag-aaral na ito. So, nag-anunsyo po ang ating Pangulo kagabi at ang sabi niya po ay malaki ang possibility na ma-extend po itong ECQ or ito pong Enhanced Community Quarantine or otherwise known po na lockdown. And makiisa po tayo doon. Ano po, para na sa ganun ay kung sakali ito po ay malift na, ay talagang safe na po talaga tayo. But of course, we do know naman na tayo po ay hindi pababayaan ng Panginoon. And even right now, I even declare na lahat ng mga mananampalataya ng Panginoon, lahat ng tumatawag sa Kanyang pangalan will be saved, will be COVID-free. Okay? COVID-19 free po tayo lahat. And kasama na rin dyan, iba pang mga sakit na gustong ika nga umago ng eksena, tayo po ay ligtas lahat dyan. Okay? So, just sit back, relax po, at saka let's meditate. Let's study the Word of the Lord with the aid, of course, of His Holy Spirit. So, last week or last Sunday po, actually ito po ay sineselebrate yung Palm Sunday or mas kilala po sa the triumphal entry of the Lord Jesus sa Jerusalem. At syempre po, alam natin na sakay po siya ng isang asno noon at sinisignify po noon actually, kaya nagsisigawan ng mga tao sa tuwa yung pagpasok po talaga ng hari ng Israel. Kaya nga sabi po nila, blessed is he who comes in the name of the Lord, at tinatawag din po nila yung Son of David. Di ba? So, ang intindi nila, ang alam nila, si Jesus talaga yung hari. And of course, tama po sila. Kaya lamang, ang kanilang inaasahan na hari ay yung magliligtas sa kanila mula po sa bondage ng Roman Empire. Hindi nila naisip na magliligtas sa kanilang hari, who incidentally is the King of Kings and the Lord of Lords, ay magliligtas sa kanila sa bondage ng sin. Okay? So, ipagpatuloy natin yung kanyang pagsakay sa asno na ito at nung siya po ay bumaba na, siya po ay pumasok sa templo ng Jerusalem. At yun po ang pag-aaralan natin this evening. So, ready na po ba kayo? Ihanda na niyo po yung mga Bibles niyo sapagkat ang pag-aaralan po natin ay kukunin po natin sa aklat ng Matthew chapter 21 verse 12 hanggang sa verse 17. At sama-sama na po kayo dyan, okay? Makinig po kayong mabuti, wala munang tatayo at walang maglilikot, walang makikipag-usap. Lahat tayo dapat attentive at nakafocus sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So let me read to you Matthew chapter 21 verses 12 to 17. Jesus goes to the temple. Verse 12. Jesus went into the temple and threw out all the people who were buying and selling there. He turned over the tables of those who were exchanging different kinds of money, and he upset the benches of those who were selling doves. Jesus said to all the people there, "It is written in the scriptures, my temple will be called a house of prayer, but you are changing it into a hideout of robbers." So verse 14, the blind and the crippled people came to Jesus in the temple, and he healed them. The leading priests and the teachers of the law saw that Jesus was doing wonderful things, and that the children were praising him in the temple, saying, "Praise to the Son of David." Now all these things made the priests and the teachers of the law very angry. They asked Jesus, "Do you hear the things these children are saying?" Jesus answered, "Yes. Haven't you read in the scriptures? You have taught children and babies to sing praises." Then Jesus left and went out of the city to Bethany, where he spent the night there. Now, let's all pray, please. Hallelujah. Dearest God and Heavenly Father, once again, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong itong
patuloy mong ibinibigay sa amin ay yung mga anak na nauuhaw po sa iyong salita. Of course, we also welcome the presence of your blessed Holy Spirit in this place, my Lord. And even sa mga houses, O God, ng mga kapatid namin sa pananampalataya, wherever they may be right now. Lord, salamat po sapagkat alam namin na you are free, my Lord, to speak to us. And we are asking you, my Lord, to guide us and to direct us, my Lord God, to teach us, my Lord. Salamat po ng maraming. Continue to be glorified, blessed Jesus. We extol your holy name. We lift your name on high. At Lord, hayamang ikaw lamang po talaga ang maging focus po ng aming pag-aaralan ngayon. Gusto namin talagang may taas ang pangalan mo. Sapagkat pinangahawakan din po namin ang sinabi mo that if we lift your name on high, you will draw all men unto you. Lord God, ito po ang nais ng aming mga puso, na sa pamamagitan po ng modern technology na ito, Panginoon, makapakinig ang mas maraming tao ng iyong salita. Again, we welcome your Holy Spirit in our lives, my Lord God. Take control of your service, my Lord, and in Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Now, hayaan niyo po na pamagatan natin ang pag-aaralan natin for this evening. God is in the house. Can you repeat after me, please? Say, God is in the house. God is in the house. Okay? So, God is really in the house. Now, balikan po natin yung ating text. Simulan uli natin sa Matthew chapter 21 verse 12. Pag-aaralan na po natin to, kaya ang hinihiling ko po talaga, makinig po kayong mabuti. Okay? Although po pwede nyo naman balik-balikan po itong message na ito, pero mas maganda siguro ay isang pasadahan lang ang pakikinig po natin. So listen to this, verse 12. Jesus entered the temple courts and drove out all. Again, I'll say this. He drove out all. Ipinagtabuyan niyang lahat ng ano, ng sino. All who were buying and selling there. He overturned the tables. So itinaob niya ang mga lamesa of the money changers and the benches of those who were selling doves. Bakit ginawa ito ni Jesus? Definitely hindi niya po nagustuhan yung kanya pong nadatnan nang pasukin niya yung templo ng kanyang ama. Hindi siya natuwa. As a matter of fact po, nagalit po siya di ba? Ang lakas ng loob niya, dahil sa kanyang holy anger, ay kanya pong pinagtabuyan yung mga nagbebenta at yung mga nagbibilihan. Ginawang marketplace po yung temple ng Lord. At pinagtauban niya rin yung mga mga lamesa ng mga nagbebenta o ng mga money changers. So hindi niya gustong makita ito sa templo ng kanyang ama. Nilinis niya yung templo ng kanyang ama. Kapatid, kaibigan. So tandaan po natin to, ang house of God is a house of purity. Ang temple of God is a temple of purity. Kaya nilinis niya. Ayaw may makitang madumi, ayaw may makitang masama, ayaw may makitang hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya nilinis niya lahat ng magulo. Inalis niya lahat ng magulo. Gusto niya malagay sa ayos ang kanyang tahanan, ang kanyang templo. Always remember that God is a God of order. So, ang number one na dapat natin pag-aralan ngayon, His house is a house of purity. Sigurado akong pag kayo ay lilipat ng tahanan. Kami po, actually, bata pa po ako, talagang ang daming beses pong naglipat kami, sa totoo lamang. Ngayon, nung nakapag-asawa ako, ganun din po. Ang dami po naming nalipatan. Kami po'y napatira ni Cecil nung kami po'y bagong mag-asawa sa Mandaluyong. And then after a few months, lumipat po kami ng Makati. Nasa penthouse po kami noon sapagkat inilapit na po namin siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Sapagkat nung second month niya pa lamang po ay naming mag-asawa ay nabuntis na po siya kay JC. Pagkatapos po noon, dahil nakikita namin na although ako po ay nasa bangko nagtatrabaho at siya naman po ay nagtuturo nga po sa Golden Values School, hindi pa rin sapat yung aming kinikita. So we decided na ako po ay mag-apply at ako po ay nakuha sa isang pharmaceutical firm at ako po ay na-assign sa Rojas City. So kinuha ko rin po si Cecil doon. Pagkatapos na-transfer po ako sa Iloilo. Then after a few months lang, na-transfer po kami sa Cebu. More than 4 years po kami ron. And then alam naman natin na kami po ay napatira din po sa Dagupan. Inabot po kami ng Killer Creek doon, kaya napapunta po kami ng Batangas. So ang dami po naming natirahan. At sa totoo lamang po, pag lumipat ka ng bagong tahanan,
ang unang-una mong gagawin, actually kung gusto mo na siyang tirahan, lilinisin mo muna. Tama? Lilinisin mo muna kasi hindi ka naman po pwedeng basta na lang titira doon. Kailangan mo linisin muna. Alisin mo kung ano man yung hindi mo nakikitang kaaya-aya. Yung pangit sa paningin mo, alisin mo yan. And I'm sure kayo din po kapag kayo po'y lumilipat ng isang bahay, nililinis niyo muna bago niyo po ito tirhan. Di ba? So, ganun din po actually ang Holy Spirit. Yun ang ginawa ni Jesus doon sa templo, di ba? Doon sa tahanan ng kanyang ama, nilinis niya. Ngayon sa panahon natin ngayon, we are the temple of the Holy Spirit. Tayo po yung house of God. At dapat tayo po maging house of purity. Dapat maging pure po tayo. Dapat malinis tayo. Sapagkat ang Lord ay malinis. Siya po ay banal. Walang batik kang kasamaang makikita po sa Kanya. Ubod talaga siya ng linis. So, kailangan talaga yung house of God ay maging house of purity din. Nakuha po niyo yun? So, dapat tayo ganun. Bago titira ang Holy Spirit sa atin, kailangan talaga na maging malinis po yung titirhan niya. Siya po ang maglilinis nun, ha? Of course, alam ko at marami po nagsasabi, bago siya lumapit sa Panginoon, aayusin niya muna yung kanyang buhay, aayusin niya muna ang kanyang sarili. Pero ngayon pa lang kapatid, gusto kong sabihin sa ito, hindi mo kayang ayusin, itama ang buhay mo sa ganang iyong sarili lamang. Kailangan mo talaga ng Lord. Kailangan mo talaga ng Holy Spirit niya. Siya yung merong kakayanan at kapangyarihang ayusin ang buhay mo. Anong dapat mong gawin? Isuko mo lang. Di ba? Isurrender mo lang ang buhay mo. Isubmit mo lang yung sarili mo sa kanyang will. Di ba? Para siyang mag-aayos sa iyo. Lahat ng dumi sa iyong tahanan ito, sa iyong tahanan na yan, na kumbaga pinananahanan din ng espiritu mo, lilinisin niya yan eh. Siyang maglilinis niya. Okay. Andiyan ka pa ba? So, kapatid, ang gagawin ng Holy Spirit sa iyo, pakinggan mo itong mga sasabihin ko sa iyo, ay ito, ipagtatabuyan niya, palalayasin niya ang lahat ng mga maling gawain mo, yung mga bisyo mo, na kinasanayan mo sa tahanan yan, na titirhan niya. Nakuha mo yan? Aalisin niya rin lahat ng aagaw sa iyong atensyon. Ang ibig sabihin, ang gusto ng Holy Spirit, pag siya'y nanahanan na sa iyo, ang full attention mo ay sa Kanya na lamang. Wala nang po pwedeng aagaw. Alam natin na siya ay jealous God. Di ba? Ayaw niyang may kaagaw sa puso mo. Kung paano naman, kung ikaw ay may asawa ka, definitely ayaw mo rin may kaagaw sa puso ng asawa mo. Siyempre gusto mo ikaw lang talaga yon, di ba? Kahit na halimbawa hindi yung paasawa kahit na halimbawa girlfriend o boyfriend mo pa lang, ayaw mo siyempre na merong kaagaw ka doon, karibal ka doon. Ganon din ang ating Panginoon. Gusto niya, siya lang talaga yung nagmamay-ari sa puso mo. Okay. Now, aalisin niya rin actually ang anuman o sino man na hinahayaan mong kumontrol sa buhay mo. Itong malungkot maging sa mga Kristiyano, di ba? Sometimes, we tend to have these things or that person or persons to control your life. Ayaw ng Lord yun. Gusto niya talaga siya lang yung personal na interest mo. Number one siya sa'yo. Okay? Number one siya. Okay. So, aalisin niya rin actually, itong mga aalisin niya pa, kapatid. Makinig ka mabuti. Yung galit. Kung may galit ka pa sa puso mo, aalisin niya yan. Hindi niya hahayaan na manirahan siya sa buhay mo kasama yung galit. O puot. Di ba? Yung pagkakaroon ng ika nga ay sense of unforgiveness o ayaw mong magpatawad, aalisin niya yan. Gusto niyang mananahanan dyan siya na punong-puno ng pag-ibig. Di ba? Ayaw niyang merong ibang dumi na nandiyan dyan, kaya namamaho yung ating pagkatao. Aalisin niya maging ang lahat ng bagay o tao na inuuna natin at pinaghahari natin sa ating mga puso. Gusto niya siya yung number one. Gusto niya siya yung nakaupo sa trono ng ating puso. Hindi ikaw, hindi ang sino pa mang tao, siya ang dapat maupo dyan. Siya yung Panginoon di ba? So siya dapat yung nakaupo dyan. Siya yung hari, tama? So siya dapat ang nakaupo sa trono ng iyong puso. So sa madaling salita, aalisin ng Holy Spirit at lilinisin ng Holy Spirit ang lahat ng dumi at lahat ng baho ng kasalanan na nakatira sa isang tao. Bago siya pumasok dito at bago siya manirahan dito. Okay? Aalisin niya lahat yun. Mahihirapan ka? Of course. Kasi nagkaroon ka na ng attachment sa mga bagay o mga taong binabanggit natin. Mga kinagawian mo. Mahirap alisin yung mga nakasanayan na. Pero kailangang maalis yan. Kasi gusto niya maging malinis tayo sa kanyang harapan at maging maayos ang kanyang titirhan. And glory to God, ikaw yun. At pinili ka niya. Tandaan natin to.
Lahat tayo marumi sa paningin ng Panginoon. Always remember that. Lahat tayo. Actually, ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 10 ganito There is none righteous. No, not one. And we do know and we do believe that God is a righteous God. Pero ang sabi ng Romans 3:10, there is none righteous, no, not one. Sa Romans chapter 3 verse 23, ang sinabi doon, for all have sinned and come short of the glory of God. So, ang lahat ay nagkasala at walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin naaabot talaga yung kinalalagyan ng ating Panginoon, yung presensya ng Diyos because of sin that is living inside of us. Di ba? Ang matindi, may kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan actually ay kamatayan. Itong sinasabi sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. But praise God, ang dugtong dito, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Di ba? Glory to God. So, ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan, or yung total separation from God sa presence ng Lord, at tayo mapupunta sa eternal damnation called hell, di ba? At ayaw natin mangyari yun. So, kailangan talaga natin ng Holy Spirit na ituro tayo kay Jesus at tanggapin natin si Jesus bilang ating personal Lord and Savior, and that will be the time na magdudwell sa atin ang Holy Spirit. Amen po ba? Nasusundan po ba ninyo yun? Okay. So, anyway, ano pang sinasabi ng Bible? If we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe with our hearts that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be a new creation na. Di ba? That simple lang pala, kapatid. Para maging house of God tayo, para maging house of purity tayo, kailangan nating i-confess na ang alin? That Jesus is Lord. And believe in our hearts that God raised Him from the dead. What will happen? You will be saved. Nandoon yung katiyakan, you will be saved. So yung kaligtasan pala natin, para maging house of God pala tayo, hindi natin ito makukuha sa kagaya ng ginawa namin ng paglilinis, literal, nilinis namin yung bahay. Not by doing good works, actually. Hindi sasapat yun para malinis tayo. Hindi sasapat yun para magkaroon tayo ng relasyon sa ating Ama. Hindi sasapat yun, kapatid, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi sasapat yun para mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi sasapat yun para tayo ay bigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Sasapat lamang actually ang dugo ni Jesus. Yung finished work ni Jesus. Siya yung maglilinis sa atin. Kaya kung titingnan mo, matapang na matapang si Jesus, very bold siya, nung nilinis niya, pinagtabuyan niya lahat na nagbebenta at nagbibili doon sa templo. At maaaring masasabi na, napaka-arrogante naman ni Jesus, di ba? Kumbaga, sino siya para gawin yun? Pero sa totoo lamang, kapatid, ganun din ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Alisin niyang lahat ng dumi sa ating pamumuhay. Gusto ng Lord maging malinis tayo sapagkat tayo pananahanan ng Kanyang Holy Spirit. Always remember that. At tayo ay magiging house of purity. Because He is pure. He is blameless. Di ba? He is without blemish. And of course, doon nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, pag tinanggap na natin si Jesus, tayo po'y magiging bago ng nilalang. Ang ganda nito. Ang sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things had passed away. Behold, all things become new. So nawala na po yung ating dating pagkatao sapagkat tayo tinubos na ng dugo ni Jesus, nagdudwell ng Holy Spirit sa atin, so now we are a new creation. Glory to God, di ba? And your name is now written in the book of life. So malinis ka na. Okay. So, listen, kapatid kaibigan. Nabanggit dun sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 ng ganito. Do you not know that your body, listen to this that your body is the temple of the Holy Spirit of the living God who dwells in you? Kapatid, your body is the temple of the living God, of the Holy Spirit of the living God who is dwelling in you. Wow! Dapat ba tayo? Hindi. Pero ginawa tayong karapat-dapat ng ating Panginoon. Nilinis niya tayo. Hinugasan niya tayo. Pinurify niya tayo, kapatid. Kaya now, pag tinanggap mo si Jesus bilang personal Lord and Savior mo, you are now the house of the living God. At dapat mapanatili mo yung pagkakaroon ng house of purity. At dadako tayo dun sa pangalawa.
At basahin muna natin, kapatid, yung sa verse 13 ng chapter 21 ng Matthew. Anong sabi dito? It is written, He said to them, My house will be called a house of prayer. Say it again, a house of prayer. My house will be called a house of prayer. Si Jesus ang nagsabi dito, kapatid. So, nung tayo maging house of God na, dahil sa tayo ay nagkaroon na ng purification, sanctification, okay? Naging house of purity na tayo ng ating Panginoon. Ang second, dapat maging house of prayer din tayo. Nakuha mo? Dapat maging house of prayer ka din. So you cannot be successful in this world. You cannot be victorious in this world, even in the next world to come, without prayer. Kaya nga sabi, yung prayer ang backbone ng every Christian . Naalala ko yung sinabi ng aking kaibigan na umuwi na sa Panginoon. Lagi niyang binabanggit ito during his preaching . No prayer, no power. Less prayer, less power. More prayer, more power. Ano pipiliin mo dyan, kapatid? If I were you, pipiliin ko yung pangatlo. More prayer, more power. Come to think of this. Si Jesus, nung siya nagmi-minister sa mundong ito for 3 years, ipinakita niya talaga yung kanyang napakagandang halimbawa sa mga disipulo niya na lagi niyang kasakasama. Nagmi-minister siya sa mga tao, maaga pa lamang. Napakasipag niya. Gumagawa ng iba't ibang uri ng himala. Sa buong maghapon niya. And then, after niya makapag-minister, anong mababasa natin sa Bible? Iiwanan niya yung mga alagad niya at pupunta siya sa isang solitary place, sa isang lonely place. Anong ginagawa niya doon? Nagpapahinga? Anong ginagawa niya doon? Tutulog? Anong ginagawa niya doon? Nag-ML? Anong ginagawa niya doon? Nag-TikTok kaya? Ano ginagawa niya doon? Nananalangin siya sa kanyang ama. Kumahanap talaga siya at gumagawa siya ng paraan para makipag one-on-one siya sa kanyang Father. No wonder nakakagawa siya ng iba't ibang uri ng himala. No wonder hindi siya madaig ng kaaway. No wonder kahit yung mga taong ginagamit ng kaaway para siya ay matukso, hindi nagiging successful. Why? Kasi ang buhay niya punong-puno ng pananalangin. Yun ang lifestyle niya. At gusto rin ng Lord, prayer ang maging lifestyle natin. Di ba? Tandaan natin yun. Naalala ko tuloy sinabi ng isang man of God before. Ang sabi niya, prayer moves the hand of God. And the hand of God moves the world. Alam mo sa panahon natin ngayon, na ang buong mundo takot na. Maging ang Pangulo nga natin, hindi ba napapansin? Nung mga una minumura ang Diyos. Di ba? Nilalapastangan niya ang Panginoon, di ba? Yun ang paniniwala niya . We cannot take that away from Him. Yun ang paniniwala niya . Pero right now, anong sinasabi niya? Diyos na lang ang makapagliligtas sa atin. Ngayon, kinikilala niya na ang Panginoon. Dahil naniniwala ako, marami ngayong mga Pilipino na nananalangin para sa gobyerno natin, nananalangin din para sa ating presidente. And I do believe, kapatid, huwag mong bibitawan yung pananalangin mo sapagkat mukhang umi-epekto na talaga sa ating Pangulo. Di ba? Naniniwala siyang Diyos na lang ang makapagliligtas sa ating bansa. And rightly so. Sa totoo lamang. At Diyos rin ang makakapagligtas sa buong mundo. Siya ang creator ng world. Remember that. Di ba? So, kailangan natin ng prayer. Kailangan natin ng more prayer. Nalulungkot nga ako, kapatid Di ba? Kasi, siyempre, nag-FB din ako at nababasa ko rin yung mga pinopost ng mga kaibigan ko. At minsan natatawa ako, minsan gusto ko ring solvein dahil mga puzzles, di ba? Na mga kumbaga, solve mo ito, napagtagumpayan ko si ganito, gawin mo rin ito, di ba? Tapos pinanghula. So, hindi mo ba napapansin? Ito yung mga ways, ito yung tactic ng kaaway para kunin yung attention natin. Instead of us praying, di ba? Yun ang gagawin natin. So yung time natin, hindi natin napapansin na uubos na. Hindi natin ginagamit para mag-pray. Dinadaya tayo ng kaaway. I don't know kung mag-agree ka sa akin. Na instead of praying, ano ginagawa natin? Huwag kayo magagalit sa akin, kapatid, Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang inyong mga pastor. Bilang inyong pastor. Instead of praying, what are you doing? Diba? Ibinibidyo mo sarili mo, nagtitiktok ka. Nakakaaliw din naman pag titignan mo. Pero pag lagi mo na itong ginagawa, hindi nakakatuwa yan. Kasi
you are not realizing it, pero inaagaw talaga ng kaaway yung panahon mo na ikaw ay manalangin. So magti-TikTok ka na lang, o kaya mag-Mobile Legends ka na lang, o kaya mag-K-drama ka na lang, o kaya mag-movie teleton ka na, di ba? Yun ang ginagawa ng kaaway eh. Inaagaw yung attention natin. Tandaan nyo ha, no prayer, no power. Less prayer, less power. And more prayer, more power. Kaya nga Jesus went about doing good. Di ba? Yun ang sinasabi ng Bible. Why? Because He was a prayerful man. Then, and even right now, He is praying for us. He is interceding for us. Di ba? He is at the right hand of the Father. Anong ginagawa niya ron? Interceding for us. He is our advocate. He is our attorney, praying for us. So we might as well follow Him. Magpag-pray natin yung situation natin, pag-pray natin yung family, instead of worrying. Di ba? Warriors are not prayerful people. You must be a warrior rather than a warrior. You pray on your knees. Get down on your knees and pray. Diba? O kahit na hindi ka lumuhod eh. Kahit na nakaupo ka lang sa sofa nyo, kahit na nakahiga ka lang, you can pray. Diba? Always remember what the Apostle Paul admonished us, pray without ceasing. Pray continuously. Pray continually. Huwag tayong titigil kasi hindi rin tumitigil si Satan eh. Sa totoo lang, hindi tumitigil si Satan para maghanap ng maisisira sa atin, ma-accuse sa atin, para tayo mag-fail. Hindi siya titigil. Masipag sila sa panahon ngayon at marami silang naaagaw. But glory to God kasi marami rin actually nagagawa yung prayer ng mga Christians ngayon para yung mga tao na naguguluhan, yung mga tao nawawala ng pag-asa lumapit sa Panginoon. Ang key is prayer. You are a house of prayer. You should be a house of prayer. Why? Because the Holy Spirit is living in you. We can never stand the pain, the agony of living in this world right now without prayer. Di ba? Manalangin tayo kapatid. More than any time else. Di ba? Ngayon tayo dapat manalangin sa Panginoon. And fast, if you may. Fast. Fast. And then, kapatid, kaibigan, naalala ko yung video kasi nagpapadala ko ngayon sa mga PM eh. At napapadalan ko kayo ng mga verses, right? Kasi hindi nga tayo nagkikita-kita, at least magawa ko po itong ministry din. And I hope and I pray you follow suit. Gawin natin na tayo mag-send ng mga verses, encouraging words sa mga kaibigan natin through FB. Glory to God, di ba? Nung nag-send ako sa friend kong ito, a friend of mine, actually classmate ko po siya nung ako po first year and second year college sa FEU. We were both taking medtech po nung araw na yun, nung panahon na yun. Ang pangalan niya po ay Tina Garcia. Napakayaman niya na ngayon, actually. Natutuwa ako dahil pinagpapala siya ng Panginoon. He sent me PM. Video actually siya. Pinanood ko po yung video. At ito po ay video na sa Spain, kung saan meron pong isang lalaki doon na umiiyak po siya, literally umiiyak. Dahil kinukwento niya po yung nangyayari sa kanila sa Spain. At ang iniiyak niya at sinasama ng kanyang kalooban, alam mo sa Spain, sa Europe, marami po rin mga talagang nasa twilight na ng kanilang years mga senior citizens. Ang ikinalulungkot niya at iniiyak niya kasi yung mga 65 years old and beyond na merong COVID-19, tinatanggalan na po ng ventilator sa ospital. Tapos sinesedate na po sila. Ini-inject na po sila para sila po'y makatulog. Hanggang sa sila po'y mamatay. Nakakalungkot kasi ang sabi niya po ay sana maunawaan ng kanilang gobyerno ng Spain na itong mga taong ito nung kanilang kabitaan ay malaki ang na-contribute sa kanila pong economy, pagsulong ng kanilang bansa, ekonomiya ng kanilang bansa. Pero ngayon, talagang intentionally tinatanggal na po yung ventilator sa mga 65 years old and above. Sasaksakan ng ineksyon para makatulog hanggang sa mamatay, hawak-hawak ang kanilang kamay. Nung mga frontliners, hawak po yung kamay nung matanda kasi hindi po pwedeng dumalaw yung kanilang mga kamag-anak.
Sila na lang po. Yun na lang ang magiging consolation po ng matanda. Nung bawian siya ng buhay, may nakahawak sa kanyang kamay. Although hindi gustong gawin ng doktor yon, ginagawa niya to save yung mas bata pa dahil yun ang utos sa kanila. You see? Kaya the more we ought to pray these days, the more. Huwag natin bawasan, kapatid. Huwag natin idaan sa kung ano-ano pang mga pagkakalibangan natin na wala naman talagang, huwag kayong magagalit, kabuluhan. Di ba? Please don't turn off yung inyo pong FB o YouTube. Please don't. Kung totoo ito, magpasalamat ka kasi may gustong baguhin ng Lord sa buhay mo. Huwag kang magagalit sa akin. At kung magagalit ka man, I don't care. Really, I don't care. Kailangan natin talaga ngayon magkaisa tayong lumuhod at manalangin sa Panginoon. Gusto natin maghilom ang daigdig? Of course. Gusto natin maging maayos at nakakalabas na tayo? But of course, di ba? But hindi mangyayari yun kung walang prayer na magaganap. Kung walang pag-humble down na magaganap. Always remember yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Si God na nagsasalita rito at ang sabi niya, then will I hear from heaven and forgive their sins and heal their land. So bago magkaroon ng healing, kailangan meron munang praying. Before the healing takes effect, there must be praying. Praying. Kapatid, you are the house of God, a house of purity, and a house of prayer. Verse 14 ng Matthew 21. The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. Matapos niyang ipagtabuyan yung mga nagbebenta at nagbibili, matapos niya ipagtauban yung mga money changers table. Matapos niya actually itaboy din o kanya rin itumba yung mga benches ng mga nagbebenta ng doves o ng mga animals na inaalay sa Panginoon. May mga lumapit. Galit siya rito sa ginagawa ng mga tao, pero may lumapit na May mga lumapit na nangangailangan ng kanyang tulong. The blind, yung mga bulag, and the lame came to him at the temple. Ano ginawa niya? Pinagtabuyan niya ba? Of course not. He healed them. Pinagaling niya. So you see, it was a holy anger na meron ang Lord nung time na yon. So, you now are the house of God dahil tinanggap ko si Jesus, kinlens ka ni Jesus o ng Holy Spirit niya, a house of purity. And then of course, you must follow or you must add to it yung prayer, kaya ikaw ay house of prayer na, and right now, when He healed the blind and the lame, you become the house of power. House of power. Are you hearing me? You are a house of power. Powerhouse ka ng Lord Sa totoo lamang. Kaya lang minsan, minamalit natin yung ating sarili. Nakikita natin yung ating mga pagkakamali, yung mga failures natin, yung mga mistakes natin, yung mga sins natin, lahat ng mali natin nakikita natin minamagnify natin thinking and believing na tayo hindi na magagamit ng ating Panginoon. Of course, hindi. Gagamitin ka pa rin ng Lord. Lahat naman actually ng ginamit ng Lord sa totoo lamang nag-fail Di ba? Even Peter, he denied Jesus 3 times. Not just once or twice, 3 times. Nag-fail siya Of course, alam natin yan, di ba? Pero ginamit pa rin siya ng Panginoon And even the 10 of his disciples or apostles, di ba? Yung natira, ginamit pa rin ng Panginoon yan Si David, nagkasala, ginamit ng Lord. Si Samson, nagkasala, ginamit ng Lord. O si Paul, ginamit ng Lord. Alam naman natin, pumapatay pa nga si Paul ng mga Kristiyano, di ba? Pero ginamit pa rin ng Lord. So, lahat pwede tayong gamitin ng Lord. So don't belittle yourself. Don't limit yourself. Don't limit the Holy Spirit. You are a house of power. May nagsabi nga ng ganito di ba? Kapatid, you are a house of power. Ang ibig sabihin, you have the power to preach the gospel. Hindi mo naman kailangan talaga sa totoo lamang magtapos sa seminary Di ba? Maging very sensitive ka lang at maging very attentive ka sa pakikinig ng itinuturo. At ang Holy Spirit ang ating greatest teacher. Kung magiging wise ka lamang, kapatid, kaibigan, pwede kang mag-preach di ba?
Ang dami nga ngayon, sa totoo lamang, mga baguhan lamang ng mga Christians, katatanggap pa lang sa Panginoon, pero sila yung mga powerful preachers ng gospel eh. Tama? Di ba? Hindi po tayo tumatanda na sa ating pananampalataya, tayo mag-sisiting pretty na lamang at hindi tayo magbabahagi ng salita ng Diyos. Alam mo, ngayon yung pinakamaganda. Sa totoo lang, aminin ko sa inyo ito, ayaw na ayaw ko itong ginagawa kong ito before. Pinipilit ako talaga ng asawa ko. Sabi, mama, hindi ko linya, mama, nahihiya ako sa ganyan. Pati yung aking anak, niyayaya niya ako maganto. Pero sabi ko, hindi ko talaga linya yan. Tiyatawanan ko lang sila. And then, because of this, so this is one good thing na ginawa ng COVID sa life ko. Di ba? Kasi lumabas ako sa comfort zone ko eh. Hindi ko ito ginagawa eh. Nahihiya talaga ako sa totoo lamang. Pero bakit ko nga ba naman ikahiya ang gospel? Tama nga naman yung sinabi ni Apostle Paul, di ba, sa Romans 1:16? Do not be ashamed of the gospel, for it is the power of God unto the salvation of those who believe, first to the Jew and then to the Gentiles. Di ba? So it is the power of God. So you are a house of power. So you have the power to preach the gospel in season and out of season, to correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Di ba? Yan ang sinasabi ng Bible eh. Ba't tayo mahihiya? Ang galing natin magkwento ng mga napanood nating pelikula, napanood natin mga K-drama, and so on and so forth. Ang galing natin magbahagi ng mga kinainan natin na masasarap ang mga luto, pinanood natin mga sine, pinasyalan natin maganda. Pero pagdating sa gospel, hiyang-hiya tayo. Pagdating sa gospel, parang hindi ko linya yan eh. Di ba? Dapat mabago na yung mindset natin. Are you still with me, kapatid? Di ba? Dapat mabago na talaga tayo eh. You are a house of power. You can preach the gospel. You have the power to overcome even temptation. Kapatid, just like what Jesus experienced, di ba? You have also the power to defeat any form of addiction. Yan ba'y alcohol o alak? Yan ba ay nicotine o sigarilyo? Yan ba'y droga talaga? O yan ba ay pornography? Di ba? You can beat all those addictions. Yung pagiging tamad, meron talagang addict sa katamaran din, di ba? No, ha? You can also defeat any form of sickness, any kind of sickness, because you are a house of power. You have the power to heal the broken-hearted. Broken relationships can be healed through you because you are a house of power. You have the power to defeat doubt. You have the power to defeat fear, the power to defeat low self-esteem, even depression. You have the power to defeat them all, kapatid. Because the Holy Spirit of the living God is living in you na eh. Di ba? Greater is He that is in you nga eh, than he that is of this world eh. So you have the power. Sabi mo nga sa iyong sarili, I have the power. Sabi mo din sa iyong sarili, I have the power. Sabi mo, I've got the power. Okay. You have the power to defeat failure. Always remember that. You are not a failure because you failed. You are a failure when you stop trying. Diba? But you have the power. Why stop? Why quit? You have the power to trample upon snakes and scorpions and to overcome all the works of the enemy, and nothing shall by any means harm you. You see? Di ba? Lahat ng mga masasamang ginagawa ng kalaban sa iyo, hindi magtatagumpay yan. It will only bring out the best in you. Always remember that. Why? Because you are the house of God. You are the house of purity. You are the house of prayer. You are the house of power. Tandaan mo yan. Kaya Jesus healed the lame and the blind. Now, pag-aralan natin yung verse 15 at saka yung verse 16. But when the chief priest and the teachers of the law saw the wonderful things He did, and the children shouting in the temple courts, Hosanna to the Son of David, they were indignant. They were very angry. Dito naman ako nagtataka sa mga taong ito, di ba? Nahalata mo talagang naiinggit eh. Dahil talaga nagiging tanyag na si Jesus eh. At sila, kukunti na yung nakikinig sa kanila. Dumadami nakikinig kay Jesus sa pangangaral kasi Jesus was teaching them with authority. He commanded the devil to let go of the victims at lumalayas ang demonyo. Pero sila walang ganong kapangyarihan. Ngayon, ang ganda, sabi rin sa Bible, nakita nila, ang ganda ng ginawa ng Panginoon dahil pinagaling yung bulag at saka pinalakad yung lumpo. At sinabi nila, they saw wonderful things. Maganda yung nakita nila. Kaya lang ito na. Nung may mga bata na ngayon na sumisigaw, natutuwa, chini-cheer si Jesus, naririnig ng maraming tao at narinig nila, hindi ito nawala sa kanilang pandinig, di ba?
Hosanna to the Son of David, ano naging reaction nila? They were very angry. They were indignant. Nagalit po sila. Wala naman sana sa ating ganun, ano? Pag nakikita natin na merong pinagpapala ang Panginoon, nagagalit pa tayo. Bakit siya? Bakit hindi ako? Dapat matuwa tayo kapag nakikita natin yung mga kapatid natin nagtatagumpay. Kahit sabihin hindi pa natin kapatid, kahit sabihin kapitbahay natin na masama ang pag-uugali, pero nakita mo naman sa kanyang pagsusumikap, pagpupursige, pagtatrabaho, nagtagumpay, pagpasalamat natin yun sa Panginoon. Huwag na tayong mainggit. Kasi ang inggit sa totoo lamang, hindi nagbubunga ng mabuti yan. But these people, they were indignant, they were very angry. So, pero ang gusto kong bigyan din dito kapatid, hindi yung mga teachers of the law, hindi yung mga officers ng temple. Ang gusto kong yung chief priest, ang gusto ko ritong bigyan ng diin yung mga bata. Na nung makita nila yung bulag nakakita at yung lumpo nakapaglakad, they raised their voices, they shouted, Hosanna to the Son of David. So you see, dapat ganun din tayo. Once you become the house of God, naging house of purity ka, naging house of prayer ka, naging house of power ka, now you should be a house of praise. A house of praise. Dapat hindi ka tumitigil sa pagpupuri sa Panginoon sa good things na ginagawa niya sa atin. Amen? Di ba? Dapat nagpapasalamat tayo sa hanggang ngayon, buhay pa tayo hanggang ngayon, wala tayong sakit, di ba? Nandudun pa rin yung mga pangangalaga ng Lord sa atin, kikita natin yung pagkilos niya, wala pa rin nagugutom sa atin, di ba? Kung nagugutom man tayo, kasalanan natin kasi ayaw pa natin kumain, dahil busy-busy tayo sa ibang ginagawa natin. Pero ang point, you must be a house of praise. Thank you, Lord. Pag wake up pa lang sa umaga, praise God. Thank you, Lord. Di ba? Wala namang mawawala sa iyo And alam mo, the more you praise God, the more you thank Him for all the good things that He is doing to you, the more He will bless you. He has no option. Wala siyang choice but to bless you. Di ba? Always remember this, ang sabi po sa Bible, that God inhabits the praises of His people. Right? Psalm 22 verse 3. God inhabits the praises of His people. So, total, nasa iyo na si Lord, di ba? Why don't you praise Him? The moment you wake up, kahit halimbawa ay natutulog ka tapos nagising ka, why don't you praise Him? Salamat sa Lord sa lahat ng bagay. Salamat sa Lord sa hangin na free from COVID-19. Salamat sa Lord. Salamat sa Lord kasi kahit na kailangan nating lumabas para bumili ng pagkain, uuwi tayo, wala tayong bit-bit na COVID-19. Thank you, Lord. Di ba? Salamat sa Lord sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Na bagamat wala tayong mga trabaho, di ba? May binabayaran tayo, kuryente, tubig, kung ikaw ay nangungupahan, yung upa. Pero salamat sa Lord. Kasi ginagamit niya pa rin ng gobyerno natin para hindi tayo agad singilin. Pati yung mga credit cards, I do believe. Yung mga pinagkakautangan sa mga bangko, and so on and so forth. Lahat yan freeze muna. Tama? Salamat sa Lord. Salamat sa Lord. Pagpasalamat ka. May pagkain pa rin sa pagkainan. Salamat sa Lord sapagkat ng gobyerno natin, yung mga barangay na kinabibilangan natin, naghahatid ng pagkain sa doorstep natin. Huwag mo na sabihin, kakaunti naman yung dinala sa akin. Di ba? Salamat pa rin sa Lord. Nung isang araw nga, inabutan kami ng 3 kilong bigas at saka 3 delata. Praise God pa rin. Praise God pa rin. Di ba? Yung iba nga walang makain Ikaw, may 3 kang dilata. Pwede glory to God, di ba? So, salamat sa Lord. Naalala mo si Paul at saka si Silas? Ito, paborito ko rin tong kwentong ito Nangangaral sila ng salita ng Lord. Si Paul dito, born again na siya. Hindi na siya si Saul, hindi na siya persecutor, hindi na siya yung blasphemer, hindi na siya yung murderer. Siya na ngayon yung apostle. Di ba? Who considered himself the worst of all sinners. Who considered himself the least of all the apostles. Pero siya yung pinaka-prolific na writer sa Bible. Di ba? Prolific. Ibig sabihin, marami siyang isinulat. At siya very excited lagi. At very enthusiastic na mag-share ng gospel. Kahit na nasa bingit na ng kanyang kamatayan. Kahit na siya ay talagang pinagbabantaan na. At kung ano-ano ng mga pasakit at paghihirap, mga unos na kanyang pinagdaanan, natukapak, natuklaw pa nga ng ahas, and so on. Anyway, sa kanilang pangangaral, one day, ay nagalit sa kanila yung amo nitong isang slave girl
dahil nirebuke ni Paul yung espiritu na nandun sa slave girl. At dahil doon umalis yung masamang espiritu, ito kasi nag-fortune telling ito yung espiritu na nasa slave girl. Okay? Pero sinasabi rin na makinig kay Paul kasi mga lingkod ng Panginoon yan, pero nakulitan si Paul at nirebuke niya yung spirit. Okay? Nangagaw ng eksena And then what happened? Nagalit ngayon yung may-ari sa babae kasi nawalan siya ng hanap buhay. Pinahuli si Paul sa madaling salita. Kinaladkad sila Paul at saka si Silas mula sa plaza. Sila hinahagupit na doon. Sila binubugbog na doon. Hinubaran na rin doon. Tapos dinala sila sa dungeon, yung pinakamalalim at pinakamadilim at pinakamabahong lugar sa prison. Doon sila nilagay. Bugbog sarado to. Pero ang nakakagulat dito, kapatid, nung hating gabi, nung araw din yun, na supposedly dapat pagod na pagod sila at kailangan na nila talagang tumulog at makaregain ng strength, makapagpahinga, at least for the meantime. Nung midnight, kasama yung ibang mga bilanggo, what did Paul and Silas do? Sinumbatan ba nila yung Panginoon? Wala naman silang ginagawa. Pagkatapos ngayon, pinakulong sila, ginulpi sila. Nagsisisi na ba sila dahil sumunod sila sa tawag ng Panginoon sa kanila? Nagmamurmur ba sila? Nagrereklamo? Hindi. Sa totoo lang, they were praying and praising the Lord through singing. Basahin ko sa inyo So, malaki yung nagagawa na naging house of God ka, and then the Holy Spirit purified you, cleansed you. And then, of course, we were first cleansed, of course, by the blood of the Lamb. Pero continuously, kini-cleanse tayo ng Holy Spirit through the Word, di ba? And then, naging house of prayer nga po tayo para ma-maintain natin yung cleanliness, which is next to godliness. And then, tayo po yung naging house of power na. And then, maging house of praise po tayo. Let's listen to what the Bible says about Paul and Silas while they were in prison this midnight. Acts 16, chapter 25 to 34. Ang sabi dito ay ganito. About midnight, Paul and Silas were praying and singing songs to God as the other prisoners listened. What were they doing? Anong ginagawa nila nung midnight, hating gabi, bugbog sarado, kapatid? Nananalangin sila at nagpupuri sa Panginoon through songs. Umaawit sila sa Panginoon. They were praising the Lord in the midst of their storms. Dapat ganun din tayo, di ba? So ito ngayon nagpalakas sa kanila. Now listen to this. Suddenly, verse 26. Suddenly there was a strong earthquake that shook the foundation of the jail. Here comes the power of the Holy Spirit. Then all the doors of the jail broke open. Nabuksan lahat ng selda. And all the prisoners were freed from the chains. Natanggal yung pagkakagapo sa kanila. Yung tanikala nila, natanggal yun. Hindi lang ni Paul at saka ni Silas, all the prisoners were freed, nakalaya. Yun ang gagawin sa atin ng Diyos pag tayo ay nagsusurrender ng life sa Kanya. Palalayaan tayo from the clutches, of course, of sin, ang ating enemy. Now the jailer woke up and saw the jail doors open. Thinking that the prisoners had already escaped, he got his sword and was about to kill himself. So, anong sabi dito? Yung bantay nila, nagising, at nakita niya na yung mga pintuan ng mga selda, bukas lahat. So, naisip agad niya, na-assume niya na nakahulagpos na yung mga bilanggo. Tumakas na silang lahat. So, anong ginawa niya? Siyempre, mahigpit talaga yung Roman Empire Kapag ikaw ay pabaya sa iyong mga binabantayan, talagang kamatayan ng ano niyan ang kapalit niyan Kaya huwag kayo maniniwala pala na doon sa sinasabi ng marami na naggagaling-galingan na si Jesus daw actually ay ninakaw, di ba? May gwardiya sarado na yon. Actually, mga nagbabantay nga, yung mga mismo nagpapatay sa kanya di ba? Pero alam natin ang kwento. Hindi ninakaw ang bangkay niya sapagkat siya ay nabuhay na muli. Buhay siya nung siya ay lumabas doon. The angels rolled away the stones. Now back tayo dito, kapatid. Anong sabi dito? Kumuha siya ng kanyang espada at tangka niya ng patayin ang kanyang sarili. Pagdating sa verse 28, ang sabi nito, but Paul shouted, "Don't hurt yourself.
We are all here. Nandito kami lahat. Kita mo na, kapatid, ang nagagawa ng praise, kung ano nagagawa ng power, kung ano nagagawa kapag ka ikaw ay lumalapit sa Panginoon. Di ba? Sila, okay sila. Dahil alam natin, Christian sila. What about yung kasama nilang ibang prisoners? Bakit hindi sila lumabas? Di ba? They were actually hit by the Holy Spirit. They came to their senses na sila ay makasalanan, and I do believe, kaya hindi sila tumakas. Okay? Now, anong sabi? The jailer told someone to bring a light. So, madilim. Then he ran inside and, shaking with fear, fell down before Paul and Silas. Takot siya. So, pakinggan natin to. Verse 30. He brought them outside and said, nilabas niya, men, ang sabi ng jailer kay Paul and Silas, men, what must I do to be saved? What must I do to be saved? Sandali lamang. Bakit nangangailangan siya ng kaligtasan? Ibantay nga siya ng mga bilanggo. Sila Paul actually yung bilanggo at sila yung higit na nangangailangan ng kaligtasan. So dito actually, makikita natin yung transition mula doon sa gwardiya na magpapakamatay na, thinking na lumayas na lahat o tumakas ng lahat yung mga bilanggo. Pagkatapos sabi ni Paul, sumigaw, don't hurt yourself, we are all here. In his spirit, alam niya, something supernatural happened. This is not the works of a man. So sabi niya, nilabas niya sila Paul and Silas, what must I do to be saved? Alam niya ngayon, siya pala yung bilanggo. Alam niya ngayon, siya pala yung higit na nangangailangan ng kalayaan. Bilanggo ng kasalanan, kalayaan mula sa Panginoon. Masusumpungan. Now, verse 31 says, they said to him, believe in the Lord Jesus. Ulitin ko ang sabi nila, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi sinabing, believe in the Lord Jesus and you might be saved or you may be saved. May katiyakan, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and all the people in your house. So kapatid, ang ganda nito di ba? Ang kailangan lang pala para tayo ay mailigtas sa ating kasalanan is just to believe in the finished work of the Lord Jesus and we will be saved. Maliligtas tayo. Not by works so that no man should boast. Yung works natin, ang sabi ng book of Isaiah, are all but filthy rags in the sight of God. Maruming basahan lang. So your works, even though good works yan, very good, excellent works yan, is not enough para makapunta tayo sa langit. It is only through faith in Jesus. Believe in His finished work. Nakapako siyang sabi niya, it is finished. It is finished. And then, verse 32, so Paul and Silas told the message of the Lord to the jailer and all the people in his house. At that hour of the night, the jailer took Paul and Silas and washed their wounds. Then he and all his people, yung jailer to were baptized immediately. See? Yung transformation na nangyari. Because of what Paul did inside the jail, he was what? With Silas, praying and singing songs or praising the Lord. So pag tayo umaawit pala sa Lord from the bottom of our hearts, pag tayo umaawit sa Lord, hindi bunga ng flesh, not by the flesh, but by the Spirit. Something spiritual, something supernatural will come and bless these people and those people, and salvation will come to that house. Kailangan talaga natin, kapatid, mag-praise lagi sa Lord and see the salvation of God. Di ba? And then, verse 34. After this, listen to this. After this, the jailer took Paul and Silas home and gave them food. Pinawalan niya si Paul at saka si Silas. Di ba? Pakinggan mo ito. Last sentence ng verse 34. He and his family were very happy because they now believed in God. Kapatid, nung Roman Empire nagro-rule sa world, the world of those days, okay? Yung emperor of Rome ay considered God to be worshipped. Pero now, sa verse 34, ang sabi, he and his family, the jailer's family, were very happy because they now believed in God, the true God, kapatid. Yan ay resulta actually
ng buhay ni Paul, who was then a murderer, a blasphemer, na-change ang life niya. His body became the house of God or the temple of the living God. It was purified and cleansed by Jesus' blood, by the power of the Holy Spirit of the living God. He became a house of prayer. Dahil siya yung nagsabi, pray without ceasing. Give thanks in all circumstances because this is God's will for you in Christ Jesus. Siya yung nagsabi nun, siya yung sumulat nun. And he became the house of power, di ba? At iba't iba rin himala at pangangaral ang ginawa niya. And ultimately became the house of praise. Di ba magandang yun din ang ating nasain, kapatid? Hindi kaya mas mabuting yun ang ating tularan? And then, dun sa Matthew chapter 21, last verse, yung verse 17 na babasahin ko sa inyo. Matapos gawin lahat ni Jesus ito, pumasok sa Jerusalem at pumasok sa templo, pinagtauban, pinagtabuyan lahat ng hindi magandang nakikita niya sa loob ng templo. Ganon din sa templo ng Diyos ngayon, ayaw niya may makitang marumi, di ba? Mabaho. Ay matapos ang gumawa ng himala, ano ngayon ang kanyang ginawa? Verse 17, pakinggan niyo mabuti at magko-close na po tayo. Sabi rito, then Jesus left Jerusalem and went out of the city to Bethany. Say Bethany, where he spent the night. Ano ang nag-ring a bell sa inyo nung marinig niyo yung Bethany? Meron ba? Hindi ko na dapat isasama itong verse na ito eh. Lahat ng nangyari, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, pagpasok niya doon sa templo, nung siya ay nagalit pa sa kanya yung mga chief priest and saka yung mga teachers of the law, at kung ano-ano pang naranasan niya, nag-end sa then Jesus left, niwan niya ang Jerusalem, and went out of the city to Bethany, where he spent the night. Alam niyo kung ano significance ng Bethany? It is where the siblings Lazarus, Martha, and Mary lived. Doon sila nakatira. You know what caught my attention? At home si Jesus sa tahanan ng tatlong magkakapatid nito. So pagpapasok siya ng Jerusalem, at mababasa niyo ito sa Bible, bago siya pumasok ng Jerusalem, bago siya umakyat ng Jerusalem, dadaan muna siya sa Bethany. Magpapahinga doon, matutulog doon, mangangaral siya doon sa magkakapatid. Tapos pupunta siya ng Jerusalem. Paglalabas na siya ng Jerusalem, bago siya pumunta sa talagang pupunta niya, dadaan na naman siya sa Bethany, sa tahanan ni Lazarus, Martha, and Mary. Ano ang meron sa tahanang yon? Sa tahanang yon, welcome na welcome si Jesus. Pinaghahandaan siya ron ang makakain ni Martha. Pinaglilingkuran siya ni Martha. Ito naman si Mary, nakikinig sa kanya. Nakikinig sa mga pangaral niya. Kaya mahal na mahal ni Jesus ang magkakapatid na ito. Kaya nga, merong isang instance, actually twice, 2 beses na umiyak si Jesus. Ang una, nung si Lazarus na kanyang kaibigan ay namatay. Jesus wept. Ang pangalawa, kung saan nakita niya naman yung kinasasadlakan ng Jerusalem. Pero ang point, kapatid, Jesus wept nung si Lazarus ay patay. Kasi nakita niya rin yung unbelief ng mga tao. Mahal niya si Lazarus. At mahal ka rin ng ating Panginoon. At naiiyak siya, I believe, sa time natin ngayon, na nakakaranas tayo ng ganitong napakalaking trahedya o kalamidad. Pero parang tila wala pa rin tayong pakialam. Tila parang hindi pa rin naantig ang ating kalooban at hindi pa rin ito nagbubunga ng pagsisisi sa atin, paghingi ng tawad,
at sa ating paglapit sa Kanya ng lubusan. Kapatid, kailangan nating maunawaan ito. Itong time na yon, ngayon, very, very volatile, kumbaga. Anything can happen. Chaos is in the offing. Di ba? Tragedy is really looming worldwide ang scope o scale. Kailangan nating maunawaan yun. At itong time na ito, praise the Lord kasi maraming mga Kristiyanong nanlalamig. Ngayon naman ay redeeming the time. Glory to God. At naniniwala ako marami ngayong mga tahanan, I believe, tao, body, na nangangailangan talaga na maging house of God. Si Jesus, ayon sa Book of Revelation chapter 3 verse 20, ang sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. He who listens to my voice and opens the door, I will come into him and fellowship with him." Narinig mo yung kapatid? Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Mahinahon na pagkatok. Hindi niya pinupuwersa ang kanyang sarili para tanggapin mo siya. He is such a perfect gentleman na gusto niya talagang tanggapin mo siya ayon sa iyong sariling kalooban. Of course, it is His will for us to really live a life na abundant. He doesn't want any to perish, but everybody to come to repentance. But it is your choice actually. If you are really hearing me, kapatid, He is knocking at your heart's door at this very moment. Kung naririnig mo siya, why don't you allow Him to enter your life and be Lord of your life? And allow the Holy Spirit of the living God to dwell in your life. All you have to do is to acknowledge that you are a sinner. Lahat tayo makasalanan. Kailangan natin tagapagligtas. Anong dapat natin gawin? Simple lang. Listen to this. Romans chapter 10 verse 9. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, listen to this, you will be saved. Right? You will be saved. Anong condition? If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Period. Kapatid. Yun lang ang gagawin natin. At tunay na siya ay Panginoon. Ang sabi sa Philippians, every knee shall bow and every tongue confess that He is Lord. Siya ang Panginoon. Di ba? At siya ay binuhay na muli. He was resurrected from the grave. So, tanggapin natin siya. Kapatid. And I will close with this. Let's pray. Kung gusto mong tanggapin si Jesus, o gusto mong i-recommit muli yung life mo kay Jesus, this is your moment. Sumunod ka sa isang maikling panalangin. Sabi mo ito nang galing talaga sa iyong puso. Sabi mo, patawarin mo ako, Panginoong Jesus. Ako'y nagrebelde laban sa iyo. Madalas hindi kita pinapansin. Nabubuhay ako para sa sarili lamang. Ako'y isang makasalanan. Patawarin mo ako at linisin ng iyong buhay at makapangyarihang dugo. Isinusuko ko sa iyo ang aking buhay sa sandaling ito. Ikaw na lang ang siyang maghari. Ikaw ang masunod. Not my will, but your will be done in my life. I praise you, my Lord. I thank you, blessed Holy Spirit. I glorify you, Father God. I entrust to you everything. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, kaibigan, I would like to congratulate you kung talagang tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas. Tunay yun, kapatid. And heavens are rejoicing, angels are rejoicing right now in heaven for one sinner that repents. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa sandaling ito. Sa inyo na nagsisi sa inyong mga kasalanan,
You see, all things work together for the good of those who love God, to those who are called according to His purpose. And you are called, being called by the Lord right now. So what do I have to do? Maring yan ang question mo sa akin. Simple lang, kapatid. Basahin mo ang Bible. Kung wala kang pambili ngayon, hindi ka makalabas, wala kang Bible sa tahanan, i-search mo lang. May Bible app libre. Di ba? Basahin mo, read on it meditatively. Unawain mo ito mabuti with the help, of course, of the Holy Spirit na siyang magtuturo sa iyo. Pray before you read your Bible. Meditate on it day and night. And then find a church na talagang si Jesus lamang yung pinapakilala, itinataas. Si Jesus lang yung bida. And then fellowship with other believers, other Christians. Mamili ka na ngayon ng mga kakaibiganin mo. Mamili ka na ng mga kaibigan na talagang nagmamahal sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon, lalo kang may inlove sa Kanya. Involve mo yung sarili mo sa church. Welcome po kayo sa church na ito, kapatid. Welcome kayo sa lahat ng church na si Jesus lang talaga yung bida. And then magpagamit ka doon. The more you will see yourself in love with God. Commit your life to the Lord. Commit all your plans to Him. Okay? So, yun lang po mga kapatid. At magandang gabi po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I continue to declare right now that all of us are COVID-19 free. In the name of Jesus. That no weapons of hell can prevail against us. Na walang magagawa si Satanas laban sa atin. Walang anumang sakit ang pupwedeng makapaminsala sa atin, sa ating mga mahal sa buhay. Continue to apply the blood of Jesus in your life, your family members, even all the properties that God has entrusted to you. Live a life worthy of your calling and continue to fan the flame that God has given unto you. I know that you are gifted by the Lord. I know that you are a champion. You are an overcomer. You are more than a conqueror. So, live a life that is worthy of your calling. God bless you again. Maraming salamat po. See you on Sunday, 9 o'clock in the morning. God bless po. In Jesus' name, Amen. 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 Glory to God. Hallelujah.